Pagbobotohan sa Lunes, May 11 sa plenaryo ng Kamara de Representantes ang impeachment case na hinaharap ni Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng paglusot ng impeachment complaint sa House Committee on Justice noong May 4 kung saan unanimous ang boto ng 55 miyembro at ex-officio members para sa pagbuo ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Wala pa man ang formal na botohan, may numero ng binabanggit si Bicol-Saro Party List Representative Terry Ridon, 215 House members anya ang susuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Taliwas ito sa ulat na dumarami ang bilang ng mga kongresistang posibleng umatras ng pagboto sa impeachment. Karamihan ng mga ito, mga reeleksyonista umanong takot mapag-initan sakali mang manalo sa pagkapangulo si VP Sara sa 2028. Ang Senado handa raw litisin ang reklamo laban sa Vice Presidente sa sandaling maiakyat na sa kanila ang articles of impeachment. Based on the Constitution, automatic yun. Trabaho namin yun. Kahit na anong sabihin ng iba, ang importante yun, na sinasabi ng Constitution ay kami pag natanggap ang articles of impeachment, we convene into an impeachment court. Yan ang sinasabi. So whatever thinking others have, just have to Sa harap ng pagkaabala ng mga politiko sa impeachment, patuloy namang naharap sa malaking hamon ng bansa. Umakyat sa 7.2% ang inflation rate ng bansa noong Abril. Ang naitalang bilis sa pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin ang pinakamataas sa nakalipas na 3 taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Kasabay ng mataas na inflation ang paghina sa purchasing power ng piso. Ibig sabihin, ang halaga ng piso noong 2018 ay katumbas na lang ng 73 centavos ngayong 2026 o kung may 100 piso ka noong 2018, 73 pesos na lang ang halaga nito sa kasalukuyang taon. Ang mabilis na pagtaas sa presyo ng bilihin sinundan pa ng mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa ulat ng PSA, naitala lamang sa 2.8% ang growth rate ng bansa sa unang quarter ng 2026. Mas mababa sa 3% noong last quarter ng 2025 at 5.4% noong unang quarter ng nakaraang taon. Ito na ang naitalang pinakamababang paglago ng ekonomiya ng bansa sa nakalipas na 5 taon bukod sa panahon ng COVID-19 pandemic. Bukod sa epekto ng inflation at krisis sa langis na nagpataas sa presyo ng bilihin, isa rin sa dahilan ng mabagal na paglago ang pagbaba ng gross capital formation o mababang investments. Sumadsad din ang halaga ng piso sa pinakamababang antas nito kontra dolyar sa halagang 61 pesos and 50 centavo kada isang US dollar. Triple whammy ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa sitwasyong kinahaharap ng bansa. Kaya apela niya sa gobyerno, iprioridad ang pagtulong sa mga mamamayan na nangangailangan. Ang problema kasi kapag yung mga wala din silang mapuntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence na ayaw natin na mangyari. Bukod sa impeachment, abala din ang administrasyon sa panggigipit sa mga kritiko nito. Sa sandaling pagtibay ng plenaryo ng Kamara ang articles of impeachment, tiyak na lilitisin ito ng Senado. Pero ang pinangangambahan ng mamamayan, magiging abala na naman ang mga mambabatas sa mistulang teleserye ng impeachment. Ang tanong, lilibangin na naman ba ang publiko sa gulo at away ng politika? May mapapakinabang ba ang mamamayan kung uunahin ang impeachment? At pinakamahalagang tanong ng bayan, mayroon pa bang leader na namamahala sa bansa? Ako po si Wang de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.